kaya ang kapalaran? Bawat yugto ng sandaling halos di ko alam. Sa industriya ng musika, may ilang mga sikat na local at foreign singers na patuloy na pinararangalan dahil sa kanilang mga natatanging boses at nilikhang musika. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kwento at paglalakbay sa kanilang career na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanilang mga kanta at talento ay patuloy na nagbibigay aliw at emosyon sa maraming tao. Halika't alamin natin at kilalanin ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay sa larangan ng musika dito lamang sa Musikero. Si Willie Garte ay isang sikat na bulag na mga awit at kompositor sa Pilipinas noong dekada 90. Kilala siya sa kanyang malungkot at makahulugang mga kanta na kadalasang tumatalakay sa mga isyu ng pag-ibig, kabiguan, at pag-asa. Si Willie ay ipinanganak noong April 2, 1962 sa Nena San Julian, Eastern Samar. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan Legartija at Matilde Lucana Pombo. Si Willie Garte ay ikinasal kay Anita Hereña ng bayan ng Campedhan, San Julian. Sila ay nagkaroon ng 5 mga anak, 3 lalaki at 2 babae. Si Willie ay lumaki sa isang mahirap na pamilya lamang. Noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, si Willie Garte ay nagkaroon ng sakit na tigdas. At dahil marahil sa kanilang kahirapan sa buhay, ay hindi siya naipagamot at nadala sa hospital. Ang nasabing karamdaman ang naging sanhi ng kanyang pagkabulag. At dahil marahil sa kanilang kahirapan sa buhay, at dahil na rin sa kanyang kapansanan sa paningin, ay hindi na rin nakapag-aral si Willie Garte. Ngunit, kahit na wala siyang formal na pag-aaral, dahil sa kanyang kapansanan, natuto siyang tumugtog ng lokal na gawang gitara, sa murang edad. Bilang isang bata, ay tumutugtog sila, kasama ng kanyang mga kaibigan, gamit lamang ang mga recycled na bagay, tulad ng lata, bote, at iba pang mga bagay, na maaari nilang magamit, sa pagtugtog. At dahil sa kasikatan ng kanilang grupo sa kanilang lugar, dahil sa galing nilang tumugtog, ay tinawag ng kanilang mga kababayan, ang kanilang grupo bilang Kombuta, na ang ibig sabihin ay combo at buta. Ang buta ay isang salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay bulag. At dahil marahil sa pagtawag sa grupo nila bilang Kombuta, ay naisip ni Willie Garte na gumawa na lamang sila ng banda. Tinawag nila ang kanilang banda na Kumbatsero. At mula nga noon ay lalong nahasa pa ang galing ni Willie Garte sa pagtugtog gamit ang gitara. Hindi lamang sa pagtugtog ng gitara ang inaral ni Willie Garte, kundi sinasabayan rin niya ito ng pagkanta. Hindi lamang iyon, kahit bata pa, ay sumusulat na rin at nagko-compose na kanta si Willie Garte. At di nga naglaon ay madalas na rin siyang sumasali sa mga kapistahan, sa kanilang lugar, tumugtog at kumakanta, gamit ang kanyang sariling komposisyong mga kanta. Doon na nga siya unti-unting nakilala at sumikat. Naging popular si Willie Garte noong 1991 nang ilabas niya ang kanyang debut album na Nasaan ang Liwanag. Bawat sanggol na isilang. Ang album na ito ay naglalaman ng kanyang hit song na Bawal na Gamot na naging isang instant na paborito ng mga tagahanga. Ang nasabing kanta ay tungkol sa mga panganib ng paggamit ng droga at naging isang simbolo ng paglaban sa bisyo. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Sumunod pa ang iba pang mga album ni Willie, at patuloy siyang nagkamit ng tagumpay sa kanyang karera. Nagkaroon siya ng maraming tagahanga, at ang kanyang mga kanta ay naging bahagi ng soundtrack ng buhay ng maraming Pilipino. Ilan pa nga sa mga sikat na kantang ginawa at inawit ni Willie Garte ay ang mga sumusunod. Kay Lupit ng Tadhana. Ang kantang Kay Lupit ng Tadhana ni Willie Garte ay inilabas noong January 1, 1999. Ang kanta ay bahagi ng album na Nasaan ang Liwanag. Ito kaya ang kapalaran na itinakda. Hain na ang Utlanan.
Ang kantang Hay na ang Utlanan ni Willie Garte ay inilabas noong January 1, 1999. Ito ay bahagi pa rin ng album na Nasaan ang Liwanag. Kinabuhita, nining kalibutan. Iniwanan ng Liwanag. Ang kantang Iniwanan ng Liwanag ni Willie Garte ay inilabas noong January 1, 1999. Ito ay bahagi ng album na Nasaan ang Liwanag. Ang kompositor ng nasabing kanta ay si Jake Concepcion. Ukay lupit ng kapalaran. Tibok ng Puso. Ang kantang Tibok ng Puso ni Willie Garte ay kasama pa ring inilabas noong January 1, 1999 sa album na Nasaan ang Liwanag. Nang tayo'y unang magkatagpo, naitanong Lorena. Ang kantang Lorena ni Willie Garte ay inilabas noong January 1, 1999. Ito ay bahagi pa rin ng album na Nasaan ang Liwanag. Ang kompositor ng nasabing kanta ay si Joel Legartia. Lorena, minamahal kita. At Una't Huling Pag-ibig. Ang kantang Una't Huling Pag-ibig ni Willie Garte ay inilabas noong November 23, 1993. Ito ay bahagi ng album na Kahit sa Pangarap Lang. Di kita malilimutan, ikaw ang tangi kong kailangan. Subalit, sa kasamaang palad, ang karera ni Willie Garte ay biglang nagwakas noong September 4, 1998 nang siya ay masagasaan ng isang truck habang tumatawid sa EDSA. Pumanaw siya sa edad na 36 na taong gulang lamang. Sa kabila ng kanyang maikling karera, nag-iwan ng malaking marka si Willie Garte sa industriya ng musika sa Pilipinas. Ang kanyang mga kanta ay patuloy na pinapakinggan at kinakanta ng mga Pilipino magpasa hanggang ngayon. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga taong may kapansanan. Pinatunayan niya na ang pagiging bulag ay hindi hadlang sa pagkamit ng mga pangarap. Ang mga kanta ni Willie Garte ay naglalaman ng malalim na mensahe tungkol sa buhay, pag-ibig, kasawian, at pag-asa. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang buhay at karera ay naging paksa ng isang episode ng Magpakailanman, isang programa sa GMA Network. Si Willie Garte ay isang mahusay na mang-aawit at kompositor na nag-iwan ng malaking pamana sa industriya ng musika sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa maraming tao at ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang musika.